Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, salamat po sa dumadagdag subscriber, no. Like naman tayo, magbigay ko tayo na pag mag-like daw kayo para ewan ko, para sa yung like, pero basta maraming humingi na mag-likes. O, pipindutin niyo lang naman yung likes, di ba? Mga friend. Bigyan lang tayo reaction na naman dito kay Sara Duterte na to, kay Sayad, no. Pinaglululo ko na naman niya yung mga tao na naniniwala, yung mga tanga na naniniwala pa sa kanya, no? Pakinggan natin. Sa Dahigo to. 1 hour ago naman to. Oh. VP Sara Duterte again hits fathers ICC charge at Dahig rally. Oh. Sa Dahig para ikulong. Kalat ni bata mo. Wala kang mahahanap na bansa sa buong mundo na ibinibigay ang kanilang kababayan sa mga banyaga. Nakakahiya man na nakikita ng buong mundo, pero ganon ang nangyari sa dati nating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan ba nagsimula ito lahat? Kaya ako nakiusap pa ulit-ulit sa ating mga organizers dito sa The Hague, sa ating mga kasama. Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni Trililing. Mali. Nagsimula sa lahat yan sa reklamo ng mga namatayan doon sa war on drugs ng tatay mo. Huwag mo tinatanga kasi dami naman kasi tanga ng mga Pilipino nakikinig dito sa gago na to. O, tuloy mo, anong trilyani sinasabi mo? Anong trililing? Ikaw ang mas malaki trililing. Tanga-tanga talaga itong mga to. Naniniwala pa rito. Tuloy mo, baliw. at bakit siya tinawag na trililing? Kasi nga Kulang-kulang. ay sayad. Tanda nyo, kayo mga kulang-kulang dyan, gago kayo, naniniwala kayo dyan, baliw yan. O, kayo mga kulang-kulang. Ewan ko, anong klaseng katangahan to. Alam nyo mga friend, ngayon lang ho nagkaroon ng ganitong klaseng mga Pilipino. Kung kailan yung meron ng mga cellphones, ganyan. Nung araw, hindi ho ganito katanga Pilipino. Oh. In the sense, nandun pa sila sa ibang bansa, ha? Maganda na yung buhay nila, ha? Oh. Diba? O, tuloy. Pag nagsasalita siya, nakikita mo talaga, naririnig mo. Ganyan talaga. Saltek. May kulang yung tornilyo. O, tawa kayo mga maluluwag ang tornilyo dyan, iniwala kayo sa baliw, mga ulul. Saan niya pinase yung kanyang paghain ng reklamo? Doon kay Las Cañas at kay Bato-bato. Bato-Bato. Sino si Las Cañas at sino si Matabato? Baliw. Mga tauhan ng tatay mo sa Davao. Diba? Mga sinesweldohan ng tatay mo, sabi nga ni Matabato, pinasok sila sa munisipyo bilang ghost employee. Pinasisweldo sila ng munisipyo. Hindi pa galing sa tatay mo yung sweldo. O, tuloy mo, baliw. Na lumabas doon sa investigation, si Las Cañas ay merong kasong perjury o pagsisinungaling under oath. At paano mo ba nasabi na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong i-imbestiga sila, at Lahat ng tao, basta kontra sa iyo, sinungaling. Baliw ka talaga. Tuloy mo. nagsasalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko na kasama o may alam o kaparte ng DDS. Pero, maalala ninyo, noong 2022, nanalo akong vice presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan.
si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas Ang alam ko, hindi ka pa nananalo. Dating kasama ka na eh. Sa reklamo nila Kanyas eh. Ano kasi, Sara, humarap ka doon sa, tumistigo ka sa tatay mo. Kunin kang testigo ni Kupalman. O, di ba? Parang yan daldal mo na yan. Masabi mo, sa korte ng International Criminal Court, hindi yung daldal ka ng daldal dyan. Ang dami naniniwala ng tanga sa'yo. Tuloy mo, baliw. Hindi pa yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente. Kasi takbo. Yan yung witness ni Trillanes. Takot sila visto yung katarantaduhan nila. Meron ba? Tanga. Sigaw naman yung takot sila mabisto katarataduhan nila. Yang kausap ninyo, yan ang takot na mabisto yung katarataduhan nila, kaya ayaw nila pakita yung mga bank accounts. Pinipili nila ma-dismiss yung impeachment trial niyan. Ang tatanga talaga nito mga to. Paano kaya nakarating ng ibang bansa itong mga hayop na to? Dapat to, may psychological papatingin ng utak. May diferensya itong mga to. Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Mato May teacher ako dati, nung elementary. Ganyan magsalita. Ganito, kagaya nito, Sara. Hindi putol-putol. Parang teacher. Diba kalat ni? O, tuloy mo. Mato, nandun din Hindi. sa Senate investigation. Pero anong sinabi? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung trilling yung nag-file ng kaso, ang witness niya ay may sayad din. Kayo, ang dami ninyong may sayad dyan. Iniwala kayo dyan sa gaga na yan. O, tuloy. Diyan nagsimula ang Nang tinanong siya kung ilan na pinatay niya, complaint. wala. Kasi kahit isa. Sino ang kinsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream? Ano sabi nila? 30,000 dead. Then nagsimula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Lahat ng mga namatay Lahat ng mga namatay, parang nagkwekwento lang yung gago eh. DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kanunay 6,000, Sara Duterte. 6,000 ang sinabi ng kapulisan na namatay sa war on drugs ng tatay mo, yan, na nakalista. Aminado yan ng kapulisan. Tuloy mo, balik. Kuda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil hindi masabi, kung totoo nga, na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang ano lang talaga, yung teacher na elementary. No? This is apple. Letter B is for banana. Mga ganun. Ganun lang yan. Tuloy mo, baliw. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni Tanga, meron nga warrant of arrest. Tanga-tanga nito. Through Interpol. Para ka naman tatanga-tanga to. Ang dami naman tangang naniniwala sa kanya. Di ba? Pinanood ko si Atty. Claire kahapon. Hindi lang masabi ni Atty. Claire.
Ay, nako. Talagang, ha? Napapagano si Atty. Claire sa pinagsasabi na itong gagon to eh. Oo. Ginamit pagkonsyaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Putang ina, mabigat na yung akusasyon mo, Sara. Ako tsaba ng administrasyon ni BBM ang ICC. Tangina. Tama na yan. Bigay tayo ng komento dyan. Alam mo, ikaw, Sara, kung ikaw may tamang pag-iisip, hindi mo magagawa yan eh. Oo. Saan man litisin yan tatay mo, kung walang kasalanan yan, at maganda ang depensa ninyo, eh di lalaya yan. Katangan naman ito. Oy, si Kibuloy na-deny yung appeal para mag-bail. Na-deny. Kasi malakas yung kaso ng human trafficking yata. Oo. Diba? Na-deny si Gago. Kung ako si kay Kibuloy, mangumpisal ka na kasi kung ano kasi yung ginawa sa'yo ni Duterte. Ginawa ka lang tanga eh. Diba? O tuloy mo, Sara. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso. Kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Yes. Totoo. Tayo sabi ng mga Gago, yeah. Tama, bigat Kailangan daw ng ICC ng kaso. Kaya ibinigay daw, kasi nga talong-talo na raw to sila Bongbong sa politika, sa mga Duterte. Ang kapal na mukha nito, mga boss, sa totoo lang. Siguro kung sasampalin mo to, baka ganyan distansya, mararamdaman mo na yung mukha niya sa kapal. Oo. Matalang pinagsasabi nito, no? Putik. Dapat yung ICC, nabanggit ni ni Las Cañas, dapat ito, habang nandiyan dyan dakpin nyo na yan. Kaysa pag uwi pa rito, saka pakukuha na nila at General Torre ito. Pero mas maganda to, pating na psychiatrist. Malaki tama nito sa totoo lang, ng babae na to. Sara, makinig ka. Yung tatay mo, ang nagkaso, yung mga namatay nung panahon ng war on drugs yung tatay mo, na kill. At napakaraming ebidensya dyan, galing sa bunganga ng tatay mo na ipakikita. Dyan, sa pagdatuloy ng hearing yan. Yun ang inyong dedepensahan. Pero ito, Sara, kung sinasabi mo na yan tatay mo, talagang napakagaling na presidente, o tawag dito, mahal ng Pilipinas na sinasabi mo. Putang ina. Bakit ang abogado nitong mga nangamatay ng panahon ng tatay mo sa mga nakatsinelas wala hong pambayad siguro sa abogado, yung mga nagreklamo ho na yan. Dito, wala ho sila mapapala rito Nung panahon ni Duterte, kung dito sila magreklamo, dismiss agad. Di na nga panahon ni Duterte Dismiss pa yung kasong pinahal ni Franz Castro grave threat. Dismiss. Mabibigat din yung abogado na kinuha ni Franz Castro. Dismiss yun. Hindi nakaporma sa Department of Justice. Hindi sumampa. Mabibigat din yung abogadong kinuha ni ni Franz Castro na tumulong sa kanya. Si Kibuloy. Ang bibigat rape ang kinakaso ng mga miyembro niya. Dismiss din sa Davao. Wala akong At hanggang sa mga oras na to, delikado pa rin. Bakit? Si Trillanes, ang dami ng impinail na kaso, wala pa yata lumulusot yung pinail niya, si Pulong. Sa droga, Tsaka yung Manscarpio, asawa nitong si Raulo na to. Wala pa sumasampay. Nakakalaya pa sila. Nobel ho lahat yung mga kaso na yan. Wala. Si Bato. Hindi walang masampang kaso dito. Meron pa siyang may hawak pa siyang komite sa Senado. Siya ang isa sa arkitekto niyang war on drugs ni Duterte. Alangan namang si Duterte lang ang pumatay lahat yan. Siyempre, inutos lang yan. At si Bato ang tumanggap ng utos. At siya ang nagpakalat. Ganon na nangyari dyan, Sara. Mukhang tatanga-tanga kasi. Abugaga ka ba o ano ka ba? Eto mga friend. Ang abogado, Sara, sana naririnig mo to. Ang abogado
ng mga biktima ng tatay mo, ng war on drugs ng tatay mo, mga Pilipino, ilan? Ang dami yata, halos 5 na accredited ng International Criminal Court. Oh, di ba? Bakit tatanggapin ng mga Pilipinong abogado yung kaso na yan kung matino yung ama mo, kung yan sinasabi mo na walang kasalanan yung tatay mo? Oh. Ngayon, yung tatay mo, ang abogado niya, foreigner. Dapat sana ang abogado niya, yung mga ayaw naman kunin ng tatay mo si Harry Roque. Dahil si Harry Roque daw yata parang accredited ng ICC as a lawyer yang si Ibang. Ayaw niyo naman kunin, nagagalit na si Harry Roque. Uuwi na raw siya, ha? At hanggang ngayon, ang isinisigaw nila, walang jurisdiction yung ICC doon sa kaso. Paano walang jurisdiction eh? Kung walang jurisdiction, sana nagwala yung, tsaka yung mga pinagsasabihin sa harap. Tinutulak daw yung tatay niya paakyat sa eroplano. Putang ina naman. Nakita niyo naman, di ba? Televised sa televised, mga boss. 12 oras. Hindi nga napitik si Digong eh. Hindi pitik wala. Yung asawa pa nga niya, namukpok ng pulis eh. Di ba? O, pinagmumura pa nila yung mga kapulisan. Ang bait ng pagkakaano kay Digong. Ang bait. Maliban na humaharang yung media day kaya, pipusasan siya kasi yun nga, obstruction of justice ang siya kaso sa kanya ni General Torre. Di ba? Yun eh. Pero sinasabi nito si Sayad dito na talagang pinwersa yung tatay niya. Naka-televise naman yung nung kinuha yung tatay niya, di ba? Hindi mo ba napanood, Sarah? Hanggat dahan-dahan pa ang inakyat doon sa hagdan ng eroplano eh. Di ba? Ay naku. Tsaka yung mga rally-rally na yan, mga pre. May korte, nandiyan na nga eh. Bakit ba ayaw nyo harapin pa yung kaso na isinampa sa inyo kung walang katotohanan yan, kung mahina yung kaso? Ang mahal naman ng abogado nyo. Di ba? Klaseng katangahan yan. Ito pa isang tangang. Abogado to Yan. Vic Rodriguez. A round of applause, please. Maraming salamat sa ating mga organizer, sa inyong lahat. So, inorganize talaga to. Kasi maraming salamat sa mga organizer. Kaya talaga ito, hindi kusang palo ito. Itong mga rally-rally na to. Hindi na mga tanga yan mga para pumunta dyan ng ganun-ganun lang. Hindi ako naniniwala mga pre na ganyan kadami ang mga tangang Pilipino dyan sa dahig. Pero kung may anlagay ba naman di pupunta ako dyan. Believer di ba? Tsaka mayroon pang ganun lang yan. Tuloy mo, Victor. Maraming salamat. Alam ho ninyo, nasabi na lahat. Nasabi na yung mga saloobin kaninang umaga, yung mga nagsalita before me, at yung inyong mga personal na pananaw at opinion, alam ko naman ay tugma sa aking opinion at aking nararamdaman. Ako ay tumungo dito upang makiisa sa inyo, ating minamahal na Filipino migrants at overseas Filipino workers, upang makiisa sa ating panawagan, bring home Tatay Digong now! Bring home Tatay Digong alive! Ako'y nakikisa sa pamilya Duterte kay Vice President. Dahil ikaw ay isang naitapon ni Bongbong Marcos. Kaya ikaw nakikiisa ka dyan. Ito yung mga tao to. Para mga hunyango to, mga hayupak na to Matuloy mo. Ang ating susunod na Pangulo, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Vice President Inday Sara Duterte. Tangin na ka. Tama na. No? Kung hindi, kung lulusot. Pero mukhang lulusot, no? Magulo to mga friends, sa totoo lang. Magkakagulo talaga. Pag pinilit nitong mga senador nito na i-dismiss
at saka nitong Korte Suprema na to na i-dismiss itong napakalalang kaso, no, mga boss. Oo. Mantakin ninyo, no? Mantakin mong isipin. Hypothetical lang, sabi nga, di ba? What if nangyari nga yung pinagdadaldal nitong gago na to, na si Sara Duterte ang magiging Pangulo? Putang ina, tignan mo, ano itsura ng Malacanang? Nanginang yan. Siguradong, yan ang babalik sa Malacanang, mga yan. Yan ang laman. Harry Roque, eto si Victor Rodriguez, si Panelo, Maharlika, yun na pa. Tanginang yan. Maawa ka. Putang ina. Kakilakilabot, mga boss. No? Balik tayo. Sara Duterte. Kung talagang yung tatay mo sinasabi mong mahal ng Pilipino, di sana itong mga abogado na accredited sa ICC, hindi nila susuportahan yung kaso nitong mga namatay sa panahon ng tatay mo. Dahil sabi mo nga, gawa-gawa lang ni Trillanes yung mga kaso na ganito ganun, ganyan mo. O ilan yung abogado na yan sa dahig na puro Pilipino na accredited? Lahat sila ang sinusuporta nila, ang pinaglalaban nila, itong mga kawawang mga pinagpapatay nung panahon ng tatay mo. Baka libre pa yan eh. Yung mga ano na yan eh, baka pro bono pa mga yan eh. O, hindi kagaya yung abogado mo na imported. Milyon ang bayad. Wala namang alam isabi kung hindi walang jurisdiction ng ICC. Dapat i-dismiss na yung kaso. Mga ganun, kung ano lang dinadaldal nito si Kupalman eh. hindi pang milyon ang bayad dito. Oo. Pang barangay lang. Yung mga dinadaldal ni Kupalman dyan, yun na rin ang daldal ni Harry Roque. Tsaka nila Panelo eh. Kinokopya lang nito si Kupalman eh. Sa totoo, wala akong katipe-depensa ito kung matutuloy nga ito. At hindi naman pwedeng hindi matuloy. Pilipinas? Tsaka International Criminal Court ho yan eh. Ang dami, 120 bansa ang miyembro niya. Mantakin mo. Hindi lang mga basta-basta bansa, di ba? Germany, may member rin, Netherlands, member din, di ba? Ang lalaking bansa ho yan, ang ulad na bansa. Pagkatapos, binababoy lang nitong Pilipinas, nitong mga gunggong na to. Binababoy lang nila. Tapos, ibig mo sabihin, madadaan ng International Criminal Court sa ganyang rally-rally? Wala yan. Walang bilang yan. Lalo lang. Sa halip na humihingi ka ng interim release pagkatapos, putay na, kung ano sabi mo diyan kung di ka tanga, na nakikipagsapakat ka ang ICC sa gobyerno ni Marcos. Tangin, saan mo nakuha ang utak yan? Putangin ang imahinasyon mo, no? Grabe. Anong pakialam ng ang nililitis diyan, Sara, nung panahon na miyembro pa ang Pilipinas na International Criminal Court. Hindi naman mahirap intindihin yan eh. Kung may utak ka, mukhang wala ka na talaga kautak-utak eh. Nanmiyamutawi sa'yo, talagang alaala na. Bumigay na eh. Baka hindi na natutulog to eh. Ito, sa totoo lang. Kaya dapat sa totoo lang, mag-iingat si President Bongbong Marcos. Hindi ho ako Marcos, pero talagang dapat mag-ingat ka. Live na live yung utos na ikaw ay gurgurin. Maski si Atty. Yusek Claire, sama na ho natin sila sa dasal. Grabe. Masawal pa si Yusek Claire kay Percy Lapid sa mga oras na to. Talagang lahat ng salita nila Sara Duterte na hindi maganda sa tenga sinusupalpal ni Yusek Claire with evidence. May patunay. Di ba? Gaya yung pagkakalink niya, sabi nga nitong si Secretary Remulla, na talagang malaki ang link nung EJK killing dito sa pagkakapatay sa mga sabungero. Iisa ho kasi pattern eh. Iisa pattern.
At yun nga, ito si Atong Ang Neto, talagang hawak ni Duterte. Yan. Sino pa? Maski yan si Kibuloy, hindi ako niniwala dyan. Na yan nakapagpalaki ng ganyang klaseng kalaki na kaharian sa Davao. Sa harapan ni Duterte, pinanunood lang siya. Imposible. Kaya nga bawal siya mag-asawa eh. At bawal siya mag-anak. Kasi alam ni Duterte na pagdadating may utak din si Digong eh. Darating, baka dumating ang araw na ganito, marami pang maghahabol sa ari-arian mo. Kaya nung nahuli to si Kibulog, antimano, pasa na lahat kay Duterte ang buong pag-aari bilang si Duterte ang ginawang administrador. Galing din eh, no? Sa tanga lulusot eh. Sa tanga lulusot. Oo. Pero dapat yan, diinan na yan. Diinan. Oo. Tsaka habang maaga, si Kibuloy, pagka natepok na si Duterte, magulo na yan. Dapat mangumpisal ka na habang maaga, Kibuloy. Oo. Sabihin mo na lahat yung totoo. Na ikaw, ginamit lang. Maski si Atong Ang, ganun din yan, ginamit lang. Oo. Marami. Oo. Ang talagang ano dyan, alas, yung Michael Yang. Yan ang talagang super dikit. Walang nahipo sa mga yan, ano? Wala. Yun ba yun? Yung taga Davao din na nakakasuhan sa Parmali ba yun? Oo. Halos lahat ng mga ni Duterte, wala pang eh. Si Mali bang Kikibulog Si Kibulog ang nakulong. Tsaka itong si Tebes. Yan. Pero yung talagang hindi pa eh. Yung talagang nasa inner circle ng Duterte. Duterte clan, wala pa eh. Wala pa yata nahihipo eh. Tuloy pa rin ang pagmumura nila at pagbalahura nila dito sa administrasyon ni Bongbong. Diba? Yun. Na hindi natin alam kung kaya pang tapusin ni Bongbong tong ay nako. Ang bibigat niyan, kung talagang didiinan mga friend. Bagay, titignan ko yung galaw ni Rimulya, mukhang maganda. Dahil inaano niya eh. Mukhang tama yung andar niya eh, na konektado pa si Digong dito sa Isabong. Kaya si Digong ang nagbigay ng permiso dyan eh. Kay Atong Ang, hindi ba? Pinatawag niya. Alam ko, ikaw ang hari ng mga illegal na sugal dito sa Davao. Huwag na tayo maglukuhan. Hindi ka. Pinatawag kay Bongo. Ayun. Tiray mo. Lahat yan, magiging legal. Gano'n na nangyari dyan. Bibigyan Kano kinita? Mga ganyan yan eh. Parang bukis. Binukis nila ang buong Pilipinas. Diba? Ay, nako mga friend. Yan o yan. Yan ang sinasabi ko, no, Sarah. Bakit ang nagdidiin sa'yo ng mga abogado nitong sa tatay mo na mamamatay tao, itong mga abogadong Pilipino na dapat, kung matino nga yung tatay mo na leader, dapat sana ang abogado na walang gustong tumayong abogado dito sa mga namatay sa war on drugs ng tatay mo. Di ba? Hindi naman siguro bilang Pilipino na matino ang presidente na to na talagang napakalaki ng ginawa sa bayan. Ikaw ba, abogado, kokontrahin mo si Duterte, ipakukulong mo? Kasi halos ang magpapakulong dyan itong mga abogadong Pilipino eh. Nagsampa lang ng kaso itong mga itong mga namatayan nung panahon ng tatay niya. Pero ang mga yung mga abogado, dahil wala naman sila magagawa, itong mga Pilipino na dami-dami, libu-libong namatay nung panahon ng tatay niya. Hindi nga sila makapagsampa ng kaso dito, nadidismiss lang, hindi makaporme. Kaya doon sila pumunta, tinulungan sila ni Trillanes. Senator Trillanes ang tumulong. At hindi lang naman Senator Trillanes, may mga kaparian pa rin, nagtago kila Las Cañas, kila Matabato, ganun. Diba? Si Raquel Fortun, na yun nga,
pinahukay yung mga bangkay na ang deklara ay pneumonia ang kinamatay sa death certificate. Puta, nung inano ni Porton anong klaseng pneumonia? May tama ng bala sa ulo. Yung mga bungo na hinukay pa. Kaya hindi ko talaga lulusot to. At hindi naman nga gago yung ICC para pa walang peto. Yung interim release, wala yan. Lalo't ganyan pa ang andar nito si Sayad na pinaakusahan niya itong ICC na nakipagsabuatan sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Tanginang yan. Naka-live nagsisisigaw doon sa dahig dapat nga ito, damputin na ito Kasi nga itong mother of Tukhang. Diba? Nako mga. Si Victor Rodriguez, puta. Para rin hindi abogado, no? Baka madadaan mo ba, Victor Rodriguez, yung ganyan na tawag dito? Saka sisigaw mo dyan ng pre-Duterte. Dapat wala nang abogado. Pagka kakasuhan, punta ka lang doon, sisigaw, palayain ninyo, anong klaseng, anong mga utak yan, magkalama tayo, sakit sa ulo. Ito muna mga pre, si Rowena Garma, uncovering Rowena Garma's hilltop property. Puta na pag babae ka ni Digong, kung saan ka nilalagay hilltop property Whistleblower Rowena Garma may have incriminated herself when she admitted to lawmakers in 2024 that she owned a hilltop property in Cebu. What am I talking about? Garma is one of ex-President Rodrigo Duterte's most trusted generals, and that came with benefits. In her case, it meant a house on a hill. We decided to see this for ourselves, and we found a sprawling property with multiple structures. Ganda. Our source from the Cebu City Assessor's Office says there were no titled lots in the area, and the property was sitting on the Central Cebu Protected Landscape. 2 issues. 1, no titled lot means no owner. 2, it's illegal under the law to occupy and build a structure on protected lands without government clearance, which you can't get without an original certificate of title. This means that not only did Garma admit to developing property there, the property she developed could also be illegal. Kaya, para ninyo, dapat ba nga manubag si Garma sa iyang pagtukod ug balay diha sa protected landscape? Read more about this Rappler Plus exclusive by becoming a Rappler Plus member today. We also want you to tell us what you think on the Rappler Communities app. So download now. Ganda ng bahay, mga friend. Nandun sa hilltop. Sa bundok. Parang si si Alvarez. Di ba nagtayo ng ano ba nangyari na doon? Nga pala. Yung sariling anak ni Pantaleon Alvarez ang nagbuko na yung bahay ng kabit niya ay nilagay doon sa tuktok ng bundok. Ang laking lupain, binakuran, buo, milyon-milyon ang ginastos. Mansyon yung tinayo doon sa kabit. Wala di ba mga friend, nasaan na yun? Wala ka nang marinig, di ba? Anak ng buta, mahina talaga to. Nangyayari rito sa investigasyon na to. Batang Digong din yun, si Alvarez, di ba? Mantakin mo, gastos, pera ng construction ng road, tapos pinadaan doon sa papunta ng bundok, sinimento, hanggang doon sa property nung kipay ni Alvarez. Tangina, wala tayo, sakit ulo po. Anong klaseng wala, asa na? Wala na. Sariling anak ni Pantaleon Alvarez ang nagsasabi na ninakaw ng tatay niya. Marami pa meron pa ikaw yung tatay ko ng mga resort. Wala naman ikang tatay ko, inamin ng anak. Walang investigasyon. Di ba? Sa totoo lang, mga friend, marami pang baho na kailangan linisin itong gobyerno ni Bongbong. Na mga likha ng mga bataan ni Duterte, nagkalat. Nagkalat. Grabe. Karamihan mga opisyal ng mga militar. Yung si Stomo,
Bukas, yun ang tatapikin natin, si Istomo. No? 3-star general pala yun. Putik yan. Ha? Mukhang mahina rin tumanggi yun. Oo. Glenda Deo, shout out. Ano niya? Dapat iban na siya dyan. Binabastos na niya ng sobra ang ICC. O kaya nga, ewan ko ba. Jaime Villapando, shout out. Ang haba ng pagkakalati Inday Lustay sa dahig, sayad na sayad. Ito. Jab Alvaro, shout out. Librado Ludovico, shout out. Blessed Sunday morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ano pa nga ba dyan ay sa ano ba dapat dyan ay sa mental hospital talaga malala na yan. Parang si Sister Grace Chingsay. Totoo. Shout out. Michelle Edwin Mike. Okay lang ikaw. Busy siguro si Mike. Elizabeth Iscare. Good evening, Sir Rox. Sumosobrang luwag na ng tornilyo sa utak nitong si Sarah. Wow, akala niya may ibig sabihin ang pinagsasabi nito. Pang mental na lang ang dating nito. Totoo, pang mental na lang talaga. Bakit dito makakulong sa mental? Yan ang hirap sa maraming mga bobo na naniniwala sa kanila. Hoy, di kami kagaya ng mga fans mong sarado utak. At yung mga DDS na yan, naubod ng bobobo. Nabulag ang mga mata nito sa barado na ang utak. Hay nako, Sarah. Kahihiyan ka sa aming bansa. Sana lumipat ka na lang sa mahal mong bansang China. Totoo. F-Jack, shout out. Bakit magpapakamatay silang ipagtanggol ang isang mamamatay tao at magnanakaw? Talaga bang ganyan na kalala ang sira ng pag-iisip ng mga taong yan? Hindi sila nahihiya. Binaboy nila ang parteng yan ng Europa. Makakapal nga mo ka. Paano mahihiya F-Jack? Elizabeth Iscari ulit Sir Rox, ang kapal din ng mukha ng Sarah na to. Wala daw ebidensya sa war on drugs ng tatay niya, ha? Kung ebidensya lang, tayong mga ordinaryong tao, sobra-sobra ang mga saksi at ebidensya. Tanga ata ito. Totoo, hindi tanga ata. Talagang tanga. O kala niya maraming maniniwala sa gagang ito. Libo-libo pinatay ninyo, hoy. Dito lang sa lugar namin, ilan ang pinagpapatay ninyo? Nang walang kalaban-laban, di kami mga bulag at bobong kagaya ng DDS nyo at mga senador na diniudyos kayo. Danny Lopez, shout out. Kaya nga, Karox, kailangan talagang matuloy ang impeachment trial kay Sarah para kung hindi siya makapagpapaliwanag, di magturo siya ng alam niya mga kasamaan niyang kurap din para magkabistuhan na, di ba? Dabi mo pa, Danny Lopez. Kaya hindi nga po pwedeng by all means talagang haharangan ng yan para hindi matuloy yan. Diyan malalaman kung sinasabi ni Libayan na talagang ang Korte Suprema ay hindi bias. Hindi iepekto yung 12 in-appoint ni Duterte. Tama mo, 15 yung justice sa Korte Suprema, 12 appointee ni Digong. Puta. Sino hindi magdududa? Ikaw naman, Libayan Kalat ni Bayan, shout out. Yung sabihin, hindi nagdududa. Danny Lopez. Hindi nga ba, Karox, yung nagnotaryo ng mga papers ni Alice Go, abogado. Alice Go, abogado na kahit hindi nakakaharap si Alice Go na notaryo. Yun nga, tama ka dyan, Danny. David Ali Mendoza. Good evening po, Karox. Dapat ipaunawa kay Inday Sayad na ang mali kailanman ay di pwedeng maging tama. Kaya nila inuulit-ulit na mali ang ginawang paghuli sa tatay niyang inutil. Baka daw po sakaling maging tama yun pagdating ng panahon. Sa mga amazing na DD-shit, sigurado yan. Mahabi mo pa, David. Danny Lopez ulit Pag tiwaling abogado, magnanakaw din. At pinakasinungaling na tao sa mundo. Naniniwala ako sa iyan, Danny. Jem Santos, shout out. Maniwala kang marami pang pumupuntang mga tao dyan sa ICC unless binabayaran ng karamihan at iba para makachismis dahil miss na nila ang mga chismis sa kanto. Ganyan ang gusto nilang buhay. Maniniwala lang
maniniwala lang kay Sara Kurakot, mga tanga at bobo na tulad niya. Totoo yan, Jem Santos. Welcome to the club. Elizabeth Scary ulit, oh. Tungkol naman kay Sara, kung makakaligtas man yan sa impeachment na yan, di niya makakaligtas sa kasong isasampa sa kanya sa ombudsman, lalo na't papalitan si Martires. Humanda na siya kasi di niya matatakasan yung mga kaso niya, at sa dami ng ebidensya nakalap ng gobyerno. Naku, siguradong makukulong ang demonyitang babaeng ito, si Rox. Alam niyo, gusto kong maging ombudsman, yung dating ng BIR, si Nares. Nag-a-apply siya eh. Magaling yun. Yan ang gusto ko, na maging ombudsman. David Ali Mendoza, Karox, sayang ang pasweldo dyan kay Sara Jing. Dapat ipahold ang sweldo niyan at di naman magtatrabaho. Dapat pati ari-arian yung hayop na yan i-freeze eh. Sa totoo lang. Kaso wala. Malambot talaga eh. Oo, nalambutan ako. Danny Lopez, oh. DDS talaga si Libayan dahil yung biyanan niya na si Magalong DDS din. Alam nga namang kalabanin niya ang biyanan niya. Yun nga eh. Chupista Bunao, shout out. Good evening po kuya, sa pamilya mo pong mahal. Sana kuya dyan na arestuhin si Inday Sayad para di na gumasos pa ang gobyerno. Yun nga dapat eh, di ba? Tama ka dyan, Chupista. 3JC Hope, shout out. Kumaripas nga ng takbo pabalik ng Pinas nang makita niyang pangalan niya sa listahan ng ICC. Ganoon? Totoo ba yan? 3JC Hope ka, ha? Parley Pulido, shout out. Wala talagang trabaho sa pagka-vice president si Raulo. Hindi nahihiya sa sweldo niyang galing taong bayan, perang pinaghihirapan. Mag-resign ka na, BP Sara. O kung hindi, kami magpapalaya sa'yo. Yan. Sa 25 po, may rally. Saka sa 29 yata, oo. Malaki ho yun. Sana ho, yung mga nanya dyan, malapit po dyan, pumunta kayo. Jokihano. Di ba pwedeng arestuhin yan sa rally dyan sa ICC? Ewan ko. Pwede siguro kung sakaling lalabas nga na meron siyang involvement, di ba? Pero yun nga, tinuturo siya nila sa kanyas. Eh. Jokihano nito. Libayan, pwesto ka na lang sa ilalim ng LRT, sigaw ka ng notaryo o kaya secret marriage kayo. Dyan lang sa... Kaya kaya mong gawin. Jokihano nito. Baka nga di sila umubra sa debate kay Sentry at Christian. Wala yan si Libayan, walang patol. Chupista ulit, oh. Ha? Di ba nagtatrabaho yung may sayad na yan? May trabaho po na si Sayad. Yun lang ang trabaho. Trabaho niya ay magpakalat ng amazing. Sa mga tulad niyang amazing. Totoo yan. Ha? Friends, Shervin Chapela, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga bossing. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson. Pastor John Lagon, shout out. Busy ka, Pastor, ha? Di tayo nakakapagkwentuhan, ha? Sabi ni Tia Deli. Maulang gabi at palaging ligtas na pagbati po impong basyang Team Tia Deli. Sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, Sir Rox, sa totoo lang po, Sir Rox, pati po yung nasa background habang nagkukuda si Madam Sayad, di ko po alam kung saan po ba nanggaling ang mga likaw ng bituka ng mga buwisit na yawang mga ito. At ang kakapal po talaga ng mga pagmumuka na bumulanda doon at makisigaw at makisekond damonium. Sinasabi ng impacta ala ingrata na si Madam Topak. Mano ang magsiuwi kayo sa inyo at unahin ninyo yung pamilya nyong umaasa sa umaasa sa inyo na mga timawa kayo. Huwag kayong magpakabugok at magpakainutil dahil ang sinasamba ninyo at niluluhuran nyo ay isang tiyanak na ibinuga ng kadiliman, mga buwisit kayo. Hindi na talaga kayo
makinilabutan sa mga pinaggagawa ninyo, kakapal ng mga pagmumukha nyo, mainit ang ulo ng Tia Deli. Bumalandra pa kayo dyan, di nyo naman teritoryo para lang magkalat kayo at dumayo pa kayo talaga dyan para lang ipamukha sa buong mundo na nasa panig kayo ni Satanas talaga. Mga leche, kung pamilya ninyo kaya ang ipinatay ng mga timawa kayo, magiging dakilang inutil pa rin ba kayo sa pagluhod at pagsamba dyan kay Impacta Satanasya? Mahiyahiya, kilabutan nga kayo, hoy. Perang pinaghirapan at dugot pawis ng taong bayan na nilustay at ninakaw at pinagpipiestahan niya ang Panginoon nyo. Okay lang din sa inyo. Mga timawang inutil, dapat lang pala talaga pag buhul-buhulin kayo lahat ng mga impakto ngayong nyong amo. At iwas-iwas kayong lahat doon sa West Philippine Sea. Ay nako. Doon na kayo mabaon ng buhay, mga leche, mga bisit, kinam, pwe. Ewan ko, sa mga lawlaw niyong lubot, impong basyang lalayas po muna at mag-aalis muna po ng topak at buwisit ng mga leche, timawa. Ang sa inyo pong lahat ay tunay pong nakikibaka at nagmamahal. Ito po ang makulit at aswang at inyong Tia Deli. Salamat po, Sir Rox, at walang umay pong pagsambid sa mga pagsamid at pag-ubo sa pagbasa ng pinakamahabang talata sa araw. Pagparain ka po ng palagi ni Lord. Malapit na po itong birthday. Shout out, Sister Grace. Sana ipa-birthday mo na kay Sir Rox na tama na at nararapat na lang ang katwiran na kanilang ipinaglalaban. Hipuin ka nawa ni Lord at maging mabait ka na sana. In Jesus' name, Amen. Grace Chingsay, visit ka, malapit ka nang mamatay, hindi ka pa umayos. Chupista Bunao ulit, oh. Napanood ko na yung Batang Manila to si Buboy Fernandez. Sasampalin daw niya yung vlogger na nag-comment kay Pacquiao. Ang tanong niya sa vlogger na nagbabayad daw ba siya ng tax sa pool para siyang na-uppercut. Mari Santos, shout out. Ano ba yan? Abogada o abugaga? Huwag kang mag-alala, sira. Posibleng mangyari rin yan sa'yo. Di ba? FPJ, shout out. Ang lahat ng problema ng Pilipinas ay dapat sisihin ay ang estupidong umiidlo sa Marcos at Duterte. Nako. Pareho naman silang merong masamang record. Balikan ang ginawa ng matandang Marcos at ng matandang Duterte. Panahon noon, matandang Marcos, krimen at pagnakaw, binaon din sa utang noon. Duterte, krimen at pagnakaw din at binaon din sa utang ang Pilipinas. Yumaman ang kan Marcos, yumaman ang angkan Duterte. Isipin nyo, umiidolo dito sa dalawang angkan. Ano ngayon ang pagkakaiba nila? Angkan ang nagpagulo sa Pilipinas. Alam mo pagkakaiba niyan, FPJ? Mas malala si Duterte sa kahayupan kesa doon sa Marcos Sr. Diba? Ang takay may inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang sa inutang ni Pinoy. Sa tagal niyan, 20 taon si Marcos Sr. Nakaupo bilang Pangulo. Si Duterte, 6 na taon lang eh. Natumbasan niya, hinigitan niya pa yung mga inutang nung panahon ni Aguinaldo hanggang panahon ni Pinoy. Diba? Napakagaling ito si Duterte. At hanggang ngayon, sinisigaw pa ng mga hunghang. Leo Prenol Lanesa. Hintayin mo ba to? Diyan para sumigaw ka na naman kayo ng bring bato back home. Totoo yan. Leo Prenol Lanesa ulit to. Libayan, taga Papua New Guinea yan. Patay tayo. Bring Sara back home. Malapit na, palagi ko. Alex Peran. Shout out. Si Alex. Tuluyan ng nabaliw. Si Sara Mau, Pusit, Piatos. Talaga lang.
Canales, shout out. Makapal mukha ni Sara. Sobra. Shirley J. Sir, shout out ha. Anong klaseng BP meron ng Pilipinas? So amazing. Kaya sila nagkulong sa ICC. Kaya sila nakakulong sa ICC. Dahil may kasalanan tulad ng ama mo. Daming zombie karoks sa gilid ni Pusit. Piatos Duterte. Talaga, puta. Kapal na mukha. Oy, sana yung mga naniniwala dito, walang Katoliko ha. Putang ina, mahiya kayo. Ginudyos niya yan. Diniklara na nga niyan siya magiging presidente ng impyerno. Mga bobo. Putang. Itong mga to gago. Kung kayo Katoliko, magpalit na kayo ng tawag dito? Reliyon. Doon, sumapi kayo doon sa KOJC, mga ungas. Tingnan nyo. Gago itong mga hayop na to. Hindi nahihiya itong mga gagon to. Kung naniniwala kayo sa Diyos, putang ina kayo. Papamura ko eh. Sa dami ninyo mga gunghang, mga animal. Hindi naman ako naniniwalang wala Katoliko na sumisigaw dyan ng Duterte. Ulul. Ay. Shirley J. Sir. Sabi mo sa akin, Karox, punta ako sa dahig. No way. Sayang time ko at pera dyan sa mga yan. Hindi ko pag-aaksayahan ng panahon. Baka matawag pa akong amazing. Kahiya-haya. Ingay-ingay nila. O, yun nga talaga. Hindi, punta ka doon at ay, mga ulol, sabi mo. Gagawa niya para kayong mga namamatanda. Tawa-tawa siya, oh. Grabe tawa ko talaga sa alias sinabi ng vlogger na yan. Makapagnakaw lang, Karox, kapal talaga ng mukha. Sobra. O, Celito mabait, shout out. Mary Jane Steny, shout out. Correct. Wala talagang kinalaman si Marcos sa kasalanan ni Digong. Wala naman talaga eh. Anong kalalaman ni Marcos dyan sa mga pogo na yan? Di ba? Estrella Mikua, shout out. Parang grade 1 lang. Mga kasama ni Sara sa nakikinig sa kanya. Totoo yan, Estrella. Totoo yan. 3JCO po sumagot to. At saka parang grade 1 din yung mananalita niya. Sa pananalita niya. Wala man lang talagang ka-trace na pagiging statement. Totoo. Wala bang honor kung magsalita. Parang ang kausap lang niya ay mga rally niya yung mga tambay sa kanto. Pumunta siya sa Netherlands, ni hindi man lang siya sinalubong ng mga dignitaries to welcome her sa bansa nila. Totoo, di ba? Oh, kahit sa ibang bansa na pinupunta niya, di man lang siya sinasalubong ng mga dignitaries para bigyan siya ng importansya. Tama ka dyan. Galing mo talaga, 3J Shop ka. Kaya nangangahulugan lang na iniiwasan siya at dahil pinapansin. Ano sa kanya, huwag niyo pansinin. Masanay na kayo sa akin, talagang ito kakapal ang mukha ko. Takitin yun. 3J Shop ito. Sir Rox, di ba nagpunta nga si Sara sa dahig? Kaso, sabi niya, nakita niya ang pangalan sa listahan ng ICC, kaya biglang balik sa Pinas. Ganun. Nasa vlog din ni Brad to. Bakit siya kumaripas ng takbo pabalik ng Pinas? Natakot na maaresto ng ICC ng Interpol. O kala ko ba matapang siya? Ganun, di ko alam yun ha. Alam ko nandun pa yung animal eh. TJ siya pala. Sir Rox, kung mapag-utos si Sara sa ICC, parang nag-uutos lang sa katulong nila sa bahay. Sinabi mo pa, ganun siya katanga, ganun siya kabaliw, ganun siya ay nako. Bitiwan na raw ng ICC ang kaso ng Tatay Digong. Kaya nga di ba matagal ko na sinasabi si Rox na si Sara ay abogado nga pero di naman nakapag-practice ng abogasya. Dapat alam niya ang walang makakapag-utos sa korte. Korte man ng Pinas o ibang bansa. Dahil ang korte sumusunod sa batas at meron silang sariling rules. Ay, kung magsalita ito si Sara, parang si Kimo. Ano ngayon pangalan niya? Si Kima. Ang ina ka Sara, hype ka. Kaya pinagmumura ni Nyolo eh. Mag-isang oras na tayo, 3J Show po. 3J Show po nito. Sir Rox, kailan ba kinontent ni Libayan si Digong? At the height of drug on wars ni Haniho. Wala man lang comment si Libayan kahit na parang pumapatay lang ng ipi si Digong.
Nga, di ba? Kung maka-insulto kay Christian Isguera, kala mo meron siyang na-interview ng mga bigatin. Sino lang ba ini-interview niya na mga resource person niya? Resource person tulad nila Dilima, Robredo, Pangilinan, ex-Justice Carpio, at marami pang iba. Wala siyang problema kung mga DDS siya. Okay lang yun, karapatan niya yun. Pero kung maka-bash, alam mo naman siya lang ang kala mo naman siya lang ang marunong, ewan. Yun nga eh, parang tanga eh, no? Libayan. Marilo Padilla, shout out. Dati din ako subscriber ni Atty. Libayan. Nag-unsubscribe ako nung naging DDS na siya, kahit maraming ebidensya kontra sa mga idol niya. Totoo yan, Marilu. Jigs Kapukaw, shout out. Ha? Matindi sir ang fighting spirit nito. Butata na, humihirit. Minsan, naisip ko, ang politika tsaka reliyon, magkapareho, di ka talaga nagsuri, maliligaw ka. Totoo yan, Jigs, galing ma. Welcome to the club, Jigs Kapukaw. Nung panahon namin ni Moises, si Satanas, nung panahon ni Moises, si Satanas lang ang gumagawa ng mga ganyang bagay. Mga kasinungalingan. Butata na, humihirit pa. Totoo. Ha? Mag-isang oras tayo, mga friend. Reynaldo Gonzalez, shoutout. Sara, gustong-gustong magdala munggo sa kulungan, digong. Bawal naman, baka gusto lang, pwede, ha? Ito si Ted, ang sabi ni Ted. Unang-una ka, Roque, ang abogado ay number 1 sinungaling, maglubid ng buhangin. Baliktarin ang tama at mali, mandaraya at magnakaw. Di ko naman nilalahat, silibayan lang naman. Kalat niyo. Good afternoon, Kasani. Maraming salamat sa pagtapik mo sa mahal ko, Kasani. Alam mo naman na high ako pag naririnig ko ang nakakapanggigil na boses ng mahal ko. Maraming salamat. Ay, nako, Kalat ni ka. Oo, ako sa totoo lang, nakakail yung boses nitong mahal mo eh. Sa totoo lang eh, no? Pero pag nagmumura, nakakail pa rin ba? Pag yung umiikot yung mata, Kalat ni. Ted ulit oh. Si Libayad, maaring magaling na abogado pero walang modo. Minamababa ang mga taong mas matalino pa at makatwiran sa kanya. Duterte ka nga. Kala mo ibinabagsak mo ang iba. Sarili mo pala ang bumabagsak. Totoo yan, Ted. 3J Shop ulit oh. Xerox, paano ba yan? Mukhang bumibigay na si Harry Roque. Di na niya matake ang pagbabaliwala sa kanya ni Sara at sa ibang DDS. Uuwi na daw sa Pilipinas at sa kulungan na lang daw siya ipaglalaban kung anuman ang ipinaglalaban niya. Di ba siya itong may sabi kay BBM, catch me if you can? Nanuya pa, ano. Totoo, baliw eh. Pero hindi uwi yan. Ang takot lang niyang gagawin niya. Bakla yan eh. DJ Show po nito. Kaya nga Sir Rox, magtiwala lang tayo talaga ng 100% sa Panginoon Diyos sapagkat hindi niya tayo pababayaan. It may take a while para mahuli si Harry at mahuli rin ng Interpol sila Bongo, Bato, Sara, Paildon, Garma at iba pa. Sana nga. DJ Show ulit to, Ito pa ang isa, Sir Rox, si Marcoleta, na nangangarap maging presidente ng Senate at ipapadeclare daw niyang illegal ang pagkakahuli kay Digong at papauwiin daw niya sa Pinas. Ay nako, ang hirap kasi na inuuna ang yabang eh. Kahit siya pa ang maging presidente ng Pilipinas, hindi niya po mauutosan ng ICC na pauwiin si Digong. Kahit pa magdemanda si Marcoleta, ay ano bang klaseng mga abogado mga ito? Mga abogago, yun. Pero yun ang mga pinupuri ni hindi tinitira ni yan eh. Nitong si Libayan, di ba? 3J Show po ito. Sir Rox, alam mo ba yung Coldplay Kiss Cam na skandalo dito sa US? Hindi. Ganyan-ganyan sinasabi ko. Kapag gumagawa ka ng masama,
At akala mo wala ka na lang, hindi ka nahuhuli. Ang Diyos hindi mo mapaglataguan. Kaya ayan, nabisto ang appear ng isang CEO na malaking kumpanya dito sa US. Ka-appear niya ang katrabaho niya at pareho silang married. So, nakita sila na nagde-date sa concert ng Coldplay. Nasira pareho ang buhay nila. Nawala ang napakalaking sweldo nila. Nawalan sila ng trabaho, etc. etc. Kaya, yung ginagawa ni Sarah at ang mga kasamahan niya, ganito rin ang mangyayari. Marireveal din sa tamang oras ang mga kawalangyaan nila sa bayan. Sana nga, 3J Shop ka. Marilo Pabianak, shout out ha. Jeff Ramos, shout out. Sabi niya. Jan Dimango, my friend, shout out ha. Sabi ni Marilu. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Kawawa ang ating bansa kapag itong si Sarah ang masakit. Kapag itong si Sarah ang masakit na kapalaran ng Pilipinas na makabalik yan. Ngayon pa lang, nakikita na nating walang paggalang sa nakaupong presidente. Di lalo na ang mga Pilipino. Nawa, huwag maipantulot ng Panginoon na siya ay magtagumpay. God bless as always. God bless, Marilo Castro. Ay, mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli. God bless. Ay, nako. His Excellency. BBBM. His Excellency pa naman ang tawag sa'yo, pambira. O, tapusin mo na to. Linisin mo itong mga basura na to, puta na oh. Maganda pa yung basura eh, wawalisin mo lang. Ito nakamputang na sa lahat ng basura. Ito pang nagbabango-banguhan, buisit. Magandang gabi po mga best. God bless. Good night.